Nagluluksa ang mga mamamayan ng Nueva Vizcaya sa masakit na sinapit ng isang dalaga doon. Nawala ito at makalipas lamang ang 2 araw ay natagpuan ang kanyang sunog ng katawan, malapit lamang sa kanilang tinitirhan. Ano nga ba ang update sa kaso ng pagkamatay ni Eliza Esmeralda? May natagpuang sunog na bangkay ng isang babae sa damuhan sa Nueva Vizcaya. Siya pala ang second year student na ilang araw nang nawawala. February 12, 2026 nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Quezon Municipal Police Station tungkol sa natagpuang nasusunog na katawan ng isang babae sa liblib na bahagi ng lugar sa Barangay Madjangat na nasa kanilang jurisdiction. Agad na nagtungo ang grupo sa crime scene kung saan ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa masukal na bahagi ng Purok 5, Dayog, Barangay Madjangat sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya. Pagdating nila sa area, ay marami na ang mga tao naroon. Kabilang sa mga ito ang isang lalaki na umiiyak at nagsasabing anak niya ang biktima. Kung paano niya ito nasabi gayong sunog ang katawan ng biktima ay agad na umagaw ng pansin ng mga investigador. Kaya naman ay agad nila itong kinausap. Ang lalaki pala ay ang ama ng 3 araw nang nawawalang dalaga na residente ng lugar na si Eliza Esmeralda. Habang sinisecure ng Quezon Police ang crime scene, ay dumating na din ang grupo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Provincial Forensic Unit o SOCO upang tumulong sa gagawing investigasyon at forensic examination. Ganon din ang pagpoproseso ng crime scene at ng labi ng biktima. Base sa report, umaga ng February 12, 2026 ay naglalakad ang mag-asawang Candelario kasama ang kanilang alagang aso. Nang mapatapat sa lugar ay lumihis ng lakad ang aso at nang sundan ng mag-asawa ay nakita nila ang nasusunog na katawan ng babae. Kaya naman agad nila itong ipinaalam sa barangay at iba pang residente sa area na siya namang tumawag sa himpilan ng kapulisan. Maliban dito sa pahayag ng isang ginang na nagpakilalang tiyahin ng biktima na nasa bahay siya nang humahangos na dumating ang kanyang inaanak sa kasal. Paglapit nito ay may ipinakita ito sa kanyang larawan na kuha sa cellphone nito. Ito ay ang larawan ng umuusok pang katawan, kaya naman sumama siya rito at agad na tinungo ang crime scene. Pagdating nila sa lugar tulad ng sinabi nito ay dinatnan nila ang nasusunog na labi ng biktima. Sa pagkataranta ayon sa ginang ay hinila niya pa ang paa ng biktima para hindi ito masunog dahil sa ang tuhod na lamang nito pababa ang hindi pa kinakain ng apoy. Kasunod nito ay pumasok sa kanilang isip ang 3 araw nang nawawalang pamangkin, kaya naman agad niyang pinatawag ang ama nito para makita ang katawan. Pagdating doon ng lalaki, agad nitong sinabi na ito na nga ang kanyang anak na si Eliza. Ayon sa kanya, bagamat sunog na ang katawan ng biktima ay nakikilala niya ang paa ng anak at ang suot nitong pantalon, sapatos at medyas. Kalaunan gamit pa rin ang hair follicles, footprints at DNA samples na nasecure sa crime scene ay nakumpirma nga na ang katawan ay ang nawawalang si Eliza Esmeralda o mas kilala ng kanyang mga kaibigan sa tawag na Esme at Daday naman sa malalapit niyang kamag-anak at pamilya. August 11 taong 2006 ay ipinanganak ang isang malusog na batang babae sa Madjangat, Quezon, Nueva Vizcaya. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya, hindi sila mayaman pero hindi rin naman naghihikaw sa buhay. 3 silang magkakapatid at lahat ay nag-aaral. Mabait at mapagmahal na anak, ganyan nila ilarawan si Daday sa pamilya. Si Daday ang pinakamasayahin at positibong mag-isip. Para naman sa mga kaibigan, si Esme ay isang anghel na matulungin, mapagbigay at laging handang dumamay. Mataas ang pangarap ni Daday kaya naman talagang ginagalingan nito sa school at isang bagay ang pinakaayaw nitong gawin, ang umabsent. Nasa 2 taon na kasi ito sa kolehiyo sa Nueva Vizcaya State University, Bayumbong Campus at kumukuha ng kursong BS Tourism. February 10, 2026, araw ng Martes. Tulad ng lagi nitong ginagawa ay maaga itong gumising para maghanda sa kanyang pagpasok. Umalis ito ng bahay ng bandang alas 8 ng umaga, suot ang kanyang kulay pink na blouse, uniform at pantalon.
Pag-alis ng bahay ni Daday ay umalis din ang kanyang ama para magtungo naman sa bayan. Pumunta ito sa ospital para sa nakaschedule niyang chemo. Habang nasa ospital ay nakatanggap ito ng tawag mula sa matalik na kaibigan ni Daday at kaeskwela nito. Nagtataka man ay sinagot niya ang tawag at mas lalo pa nga siyang naguluhan dahil tinatanong nito kung bakit hindi pumasok si Daday at hindi na rin nila ito makontak. Nagtaka din ang tatay ng biktima kasi sigurado siya na pumasok ang kanyang anak at nakita niya umano pag-alis nito ng bahay, suot ang uniform nito at dala ang kanyang kulay puting bag. Nanghihina man dahil sa chemo ay sinubukan niyang tawagan ng anak subalit hindi niya na ito makontak. Nasaan kaya si Daday? Sa panayam ng PNP sa mga kaeskwela ni Eliza sa kanilang salaysay, sinabi ng mga ito na noong February 10, 2026 ng umaga, ang isa sa kanila ay nakatanggap pa ng chat mula sa biktima, kung saan sinabi nito na siya na ang magpapa-photocopy ng gagamitin sa kanilang activities. Subalit nagsimula na ang klase ay hindi pa ito dumadating. Kailangan nila ang kopya ng activity, kaya sinubukan nila itong tawagan para tanungin kung nasaan na siya. Sa unang tawag ay may sumagot, subalit hindi nagsasalita. Inakala nila na baka nagloloko ang signal kaya pinatay nila ang tawag at muling kinontak si Eliza. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na nila ito makontak. Nang bigo na makontak si Eliza ay sinubukan nilang tumawag sa papa nito para malaman kung ano ang nangyari. Subalit nagulat din ito dahil ang alam niya ay nasa school na ang anak. Mabilis na lumipas ang oras at unti-unti nang nilamon ng dilim ang langit. Subalit wala pa ding Daday ang umuuwi. Dito na nag-alala ang pamilya. Una na silang nanawagan sa social media tungkol sa pagkawala ni Eliza. Mabilis na kumalat ang larawan nito na may mga nakalagay na impormasyon at ang malalaking titik na kulay pula na missing person alert. Maliban dito ay nag-offer din ang pamilya ng 5,000 pesos na reward money sa kung sino maaaring nakakita o makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Eliza. Subalit bigo pa rin sila na matagpuan ito. Maging ang PNP ng Quezon ay wala ding nakuhang impormasyon sa kinaroroonan ni Eliza hanggang sa matagpuan na lang ang katawan nitong sunog malapit lang sa kanilang bahay. Sa ginawang investigasyon ng PNP, isang bagay ang nakaagaw ng kanilang pansin. May isang lalaki kasi na kaanak pa ng biktima ang nagsabing sa kanya sumakay si Eliza noong umaga ng February 10, 2026 at ibinaba niya umano ito sa Solano High. Bagay na pala isipan kasi kung naisakay niya ang dalaga at naihatid sa Solano High, bakit kaya natagpuan ang katawan 500 meters lang ang layo sa bahay ng biktima? Maliban dito, isang bagay pa ang nakatawag ng kanilang atensyon, ang nakatagpo sa katawan. Kung matatandaan, base sa salaysay ng tiyahin ng biktima, nang matagpuan ang katawan ay pinuntahan siya ng kanyang inaanak sa kasal na nagpakita sa kanya ng larawan ng nasusunog na katawan. Red flag kasi imbis na sa pulis unang pumunta, bakit sa kamag-anak ng biktima ito unang dumulog? At hindi rin makilala ang biktima dahil sunog na sunog ang katawan nito, mula ulo hanggang sa tuhod. Kaya naman paanong malalaman nito na ang katawan ay maaaring si Eliza Esmeralda? Sa kabila ng mga haka-haka ay kailangan pa rin makakalap ng mga ebidensya na magpapatunay ng kanilang kutob. Subalit habang nasa kalagitnaan ng investigasyon ay nagkaroon ng breakthrough ang PNP. Sa isinagawang case conference na pinamunuan ni Police Captain Bomitivo, ang Provincial Director, at dinaluhan ng mahalagang tauhan ng Nueva Vizcaya Provincial Police Office, sa masigasig at pagsisikap na pagsusuri ng mga CCTV at masusing follow-up investigation kasabay ng dalubhasang pagbuo ng kaso ng mga investigador at intelligence officers mula sa pinagsanib na puwersa ng Quezon Police Provincial Investigation and Detective Management Unit at Provincial Intelligence Unit ay humantong sa pagkakakilanlan ni alias Ernie na residente din ng Barangay Madjangat. Si Ernie ang driver ng tricycle na huling sinakyan ng dalaga. Matatanda ang sinabi niya na sinakay niya ang dalaga at binaba sa Solano High. Subalit nang muling tanungin at takutin ng PNP na i-check nila ang CCTV footages sa Solano ay dito na ito nag-iba ng pahayag at sinuko ang kanyang sarili. Sa kanyang pagsuko ay ilang mga nakababahalang impormasyon pa ang nalaman ng PNP. Ayon kasi kay alias Ernie ay hindi siya mag-isa.
nang gawin niya ang krimen. Sa halip ay 2 pang tao ang tinuro nito na kasama niya sa ginawa. Base sa report, ang isa sa mga suspect ay kapitbahay at kamag-anak pa ng biktima. Ayon kay alias Ernie, ay hindi niya binabasa Solano ang dalaga. Sa halip ay nagpasama umano siya rito sandali sa tinitirahang bahay sa Barangay Santa Rosa, Bayumbong. Ayon sa kanya ay nakumbinsi niya ang biktima na may kukunin lang siyang gamit bago sila dediretso sa school ng dalaga. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa likod lamang ng Barangay Hall ng Santa Rosa. Sa gilid ng kantin ay may road right of way para makarating sa nasabing bahay. Ang bahay ay pagmamay-ari umano ng isang abogado na nakatira sa Solano. Subalit hindi na ito umuuwi doon at sa halip, ang naninirahan doon ay ang kanilang caretaker na isang tricycle driver. Sa bahay na ito sinasabi ng suspect nangyari ang krimen. Ayon sa kanya ay pinagtangkaan niyang gahasain ng biktima subalit nanlaban nito kaya niya ito nasakal at napatay. Bagay na isa pang palaisipan dahil kung hindi niya ginalaw ang dalaga, bakit niya kaya ito sinunog? Maliban na lang kung may ginawa siya na nais niyang pagtakpan o itago. Matapos ang ginawa ay sinakay ang dalaga sa itim na Mitsubishi Adventure na may plakang XSCL 798 na siyang ginamit para itapon ang katawan. Malapit lang din sa bahay ng biktima. Dahil dito, February 13, 2026 ng bandang alas 7 ng gabi ay isinagawa ng investigador ang pagsasaliksik sa Mitsubishi Adventure sa bisa ng search warrant number 010-2026. Maliban sa sasakyan ay hinalughog din at inimbestigahan nila ang bahay na ito sa Santa Rosa, Bayumbong, kung saan sinasabing naganap ang krimen. Sa huling update ng PNP ay may nakalap na silang mga ebidensya na magdidiin sa mga suspect. Bagamat nasa pangangalaga na nila ang suspect na si alias Ernie, ay patuloy pa rin nilang hinahanap ang dalawa pa. Sa ngayon, ang katawan ni Eliza ay nasa kanila ng tirahan sa Purok 2, Barangay Madjangat. Sa kanyang pagkawala ay maraming mamamayan ng Nueva Vizcaya ang nagluluksa. At tulad ng marami ay wala silang ibang nais kundi ang magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.